Alright, so let's talk about red flags or what to look out for pag naghahanap kayo ng mga teacher. So, a few things lang para at least hindi masayang yung pera na i-enroll nyo, no? Especially sa mga beginners, no? Kasi there are a lot of people who wants to teach the violin that might not help you out at all, no? Marami akong na-experience ng mga ganun ng mga students who enrolled in teachers that they didn't know how to play the instrument. So, here are some things that you can do or you can watch out for para pag nag-enroll kayo sa kanila ay may idea kayo kung okay ba siya or hindi. And kapag hindi, you run away as fast as you can. Okay? Number 1, check their career or musical background, no? So, hindi naman natin pwedeng sabihin na ang pwede lang magturo ay nakapagtapos ng music school or ano. Pero, just check. Sino po ba yung mga naging teacher nyo? There's, saan po kayo nag-work? Anong klaseng performance yung ginagawa nyo? Pinaka-importante talaga kung saan kayo natuto, no? Kasi, kung self-study lang yan, bakit ka mag-e-enroll sa kanya? 'Di ba? Kasi walang gumaling ng mag-isa lang, no? Kahit nasabihin yung self-taught. Yung mga tao na self-taught na nakarating sa music industry, nagtatrabaho ng music, may nagtuturo din dyan, no? Directly or indirectly. Nagkaroon na din sila ng mga mentors kasi they won't survive in the industry kung wala silang teachers or mentors. Okay? So, number 1 yun. Background nila. Musical background or career background. So, kapag okay, edi check na yun. Now, ngayon, pwede rin naman music students, no? Mas safe pa nga na magpaturo tayo sa mga music students kaysa sa mga taong natuto lang somewhere, ganyan, or self-taught nga. Kasi at least yung music student, alam mo na nag-aaral siya ng music, diba? Okay. Another thing na pwede nyo ipagawa sa teacher is ask them to play. Ayan. So, isang malaking red flag kapag sinabi sa'yo ng teacher na hindi niya kayang tugtugin yung tinuturo niya sa'yo. Let's say simple tunes, no? May ibang tao na na-offend sila pag pinapatugtog sila or pinagsesend sila ng videos. But, you know, the client or the students have the right to know kung talagang okay ka, 'di ba? Kasi nagbabayad sila eh. So, ask them to play. Play your favorite song. Mag-request ka, sir, ma'am. Pwede nyo po bang i-play ito? Kasi ito po yung gusto kong matugtog. No? For example, ganun. E kung hindi nila kayang i-play, most likely, hindi ka nila kayang turuan kasi hindi nila naiintindihan yung ginagawa nila. Okay? So, meron na akong mga experience na ganyan. There was one time, bata pa ako nito, nagtuturo ako sa studio. Tas absent yung teacher nung student ko. So, ako as a teacher, lagi kong tinutugtog yung mga pieces nung mga kids ko kasi or ng mga students ko kasi syempre kailangan marinig nila eh para maintindihan nila, 'di ba? So tinugtog ko, sabi nung bata sa akin, sabi ng student na yun, "Teacher, bakit ikaw tinutugtog mo? Yung teacher ko hindi." So doon pa lang sabi ko, hindi ko alam kung paano ko siya dedepensahan or what kasi hindi ko din naman alam kung sino yung I don't know her teacher personally noong time na yun. Pero yun nga, red flag talaga na hindi kayang tugtugin ng teacher mo yung mga pyesa. Kahit simple. Isipin mo, Book 1 Suzuki, hindi niya kayang tugtugin. So, there's something wrong with that. Diba? Another thing you could look out for is how much they charge. No? And yung iba kasi parang sasabihin libre na lang and we're enticed to that, 'di ba? Gusto natin, we always want a good deal. So, pag sinabing libre, ask yourself why libre. Kasi minsan the value that you pay for tells you enough na baka hindi talaga siya marunong. Or if they are trying to start, siguro mga cheap pa lang ng try to assess din. Bakit ganun siya sumingil? Bakit ang mura niya sumingil? Kasi yung iba, feeling nila pag mura, pwede na yan, nagsisimula pa lang. Pero in reality, dapat yung umpisa
yung i-investan natin. Kasi kapag mali ang foundation or ang fundamentals, mahihirapang umusad, mahihirapang mag-progress yung skills, no? So yun, pag libre, try to ask yourself, bakit libre? Is there something fishy or hindi worth it bayaran, or baka kawang gawa niya, 'di ba? Pwede rin naman ganun. So those things you have to really check out, no? Kasi kung ang teacher mo ay hindi naman pala talaga nagtuturo, kawawa ka din, 'di ba? Sa ang ending. Because you always have to remember, if you are a student, you are a client, you are a customer. So you have the right to choose which mentor you want to be with, which teacher you want to be taught by, 'di ba? Choice nyo yan. And if those parameters, 'di ba, 3 pa lang 'yon, kung hindi sila pumasa sa mga test na 'yon, or medyo red flag yung mga ganun, I don't think it's worth your time, money, and other resources para magpaturo doon. So always find reputable teachers, kasi madaling sabihin na nagtuturo sila or nagtuturo ka ng instrument, pero hindi naman lahat ng nagtuturo alam talaga yung ginagawa. Some people are to be honest, I consider it almost scamming kasi 'di ba, sasabihin nung iba, sa akin ka na lang magpaturo, tapos tuturuan, ang ending pamali-mali, especially for young kids, no? I had clients na parang nagpaturo sila sa kapitbahay nila, ganyan. Tapos ang ending, pamali-mali, nagde-develop ng bad habits. So, mahirap magtiwala ng ganun. And of course, as parents, no, especially mga parents dyan, na you don't know better. But, just ask the simple questions. And ito pa isa, kapag may mga questions kayo na hindi nila kayang sagutin, na very musical yung mga questions or about technique, about this thing, pag nakakaramdam kayo ng something weird, for example, may pinapagawa sa Boeing, bakit po ganun? Tapos hindi niya kayang i-explain. That's also one thing. Kaya nga, ang daming nagtatanong sa akin dito sa TikTok, no? I asked them, may teacher sila, may teacher, pero bakit hindi niyo maitanong sa teacher nyo? Bakit hindi nila kayang sagutin? So, kung hindi nila kayang sagutin yon, yung mga simple questions on technique, simple questions about music, maybe they're not equipped enough para masagot kayo dun sa mga tanong na yun. So, maybe they're not supposed to be teaching. So, yan, yung mga titignan nyo. And I think dun pa lang madedecipher mo na kung sino yung okay talaga na teacher from someone who's just trying to say na kaya nila magturo. Kaya para hindi masayang yung pera nyo, check nyo yung mga bagay na yan para hindi kayo magsayang ng effort to go to that mentor na hindi naman pala kaya magturo. Kasi marami. And it's a sad thing na may mga ganun. Pero as a customer, as a student, you have to be vigilant din para hindi masayang yung oras, panahon, at pera nyo. So good luck sa inyo.